Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. Kay Eric, nakalaya na at may panibagong pasabog. Ano yung 2 billion peto teto tet? Nako po, kaya naman pala nagtatanong lang naman, kinulong nyo kaagad. Nako, House of Representatives, may sumisingaw. Panoorin po natin yung video at paliwanag po ni Ka Eric diyan po sa panibagong pasabog niya. Ito ang video. Sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at kinagamitan ka ng weight ng kapangyarihan ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract ng sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag. May soto law man o wala. Ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami kinulong. Na naman, nagtatanong lamang, bakit ikukulong? Di ba? Tanong lang naman yan. Ang tanong or ang fake news, malaki ang kaibahan. Kahit ako, hindi ako abogado, alam ko yung fake news, alam ko yung nagtatanong. Tayo dito, lagi tayong nagtatanong, pwede palang ikulong ang nagtatanong. Dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at Estado. Yan ang counter-check sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, nireveal niyo raw po yung source ninyo. That is his version. That is his story. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, if Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. Grabe kayo tanong kay Vice President Sara netong nakaraan. Pero yung sa inyo ay open book na. Hindi yung may tinatago. At kung may nagtatanong, masyado naman kayong maselan. Ngayon, anyari, nakalaya na si Ka Eric. Malamang, tuloy ang bistuhan. Naku, abang-abangan natin yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.